Hindi ko po alam kung bakit ako sumusulat ng liham na ito. Marahil, ito yung paraan ko upang mailabas ang katotohanan kailanman ay hindi ko maaaring ipagtapat kanino man. Kung sino man ang makakapakinig ng kwento kong ito, hindi ko hinihiling na paniwalaan mo ko. Hindi ko rin nais ang awa mo. Ang gusto ko lang, kahit minsan, may makaalam ng kwentong to. Hindi ko ipapaalam ang tunay kong pangalan. Hindi ko rin kailanman ibubunyag ang tunay kong pagkatao. Pero kung nais mong malaman kung sino ako, sabihin na lang natin na isa akong simpleng babae mula sa isang liblib na baryo sa Mindanao. Dito, ang buhay ay payak. Ang lupa ang bumubuhay sa amin. At ang tubig mula sa ilog ang siyang nagbibigay ng sigla sa bawat araw. Ngunit kasabay ng buhay sa ganitong lugar ay ang matatandang kwento. Mga babala, paniniwala tungkol sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala noon. Para sa akin kasi, kathang isip lang ang mga kwento ng matatanda. Ano raw? Mga engkanto? Mga nilalang na naninirahan sa kagubatan? Walang lugar ang mga yon sa isipan ko. Sapagkat kailanman ay hindi ko sila nakita. Hanggang isang gabi, nangyari ang bagay na nagbago sa lahat. Hating gabi na noon, lumabas ako para mag-igib ng tubig sa ilog. Wala kasing ibang maaaring gumawa noon, kundi ako lang. May sakit kasi ang aking ina, at wala ang aking ama sa bahay. Pero sa katunayan, pinagbawalan na talaga ako noon na lumabas ng 10 oras ng gabi, lalo na sa may ilog. Pero hindi ako nakinig. Sanay na kasi akong magpunta ron. Wala namang masamang nangyari sa akin kahit minsan. Nang marating ko ang ilog, tahimik ang buong paligid. Walang ingay, maliban sa kaluskos ng hangin sa mga dahon. Pati na rin ang banayad na agos ng tubig. Maliwanag ang buwan. Kaya hindi ako nahirapang makita ang aking dinaraanan. Pinihit ko ang tapayan upang punuin ito ng tubig. Pero habang hinihintay kong mapuno yon, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Hindi ito ang karaniwang lamig ng gabi. Para kasing dumaan sa balat ko yon, sumiksik sa aking kaalamnan at bumalot sa aking pagkatao. Napatingin ako sa paligid. Wala namang tao. Wala akong kasama. Pinilit ko na lang yung sarili ko na baliwalain yon. Pero nang akmang bubuhatin ko na ang tapayan, biglang nanlambot ang aking tuhod. Para bang nawala ang aking lakas. Bigla akong nakaramdam ng matinding panghihina. Naramdaman kong umikot ang paligid. At bago tuluyang magdilim ang aking paningin, isang tinig ang narinig ko. Malalim, malambing, at may kakaibang himig na hindi ko mawari kung isang panaginip o isang bangungot. Matagal na kitang inihintay. Pagkatapos nun, wala na akong naalala. Unti-unti akong nagising. Hindi sa ilog kung saan ako huling nakatayo, kundi sa isang lugar na hindi ko kilala. Hindi ito yung baryo namin. Hindi rin ito yung kakahuyan na pamilyar sa akin. Napatingin ako sa paligid. Ang lupa ay hindi tulad ng lupa sa aming baryo. Ito ay tila may bahid ng ginto. Kumikinang sa ilalim ng mapusyaw na liwanag. Ang mga puno ay hindi pangkaraniwan. Ang mga dahon nito ay kulay pilak at lumalago sa kanila ang liwanag na nagmumula sa kung saan. Ang hangin ay puno ng isang halimuyak na hindi ko pa kailanman naamoy. Parang matamis, mabango, pero parang may halong kakaibang lagkit na tila lumulunad sa isipan ko. Doon ko naramdaman ang bigat sa aking katawan. Hindi ko maigalaw ng maayos ang aking mga kamay at paa. Pakaramdam ko po noon, nasa ilalim ako ng isang mahika. Isang aninong nakakulob sa katawan ko. Sinubukan kong tumayo pero hindi ko kaya. Para bang may pumipigil sa akin, hindi sa pisikal na anyo, kundi sa diwa mismo. At nang muli akong lumingalinga, doon ko nakita ang isang lalaki. Hindi po siya tulad ng mga lalaking nakikita sa aming baryo.
Yung balat niya, hindi kayo manggi, pero maputlang puti. Hindi ito kulay ng isang taong may sakit. Ito ay tila liwanag ng buwan na nagkatawang tao. Malamig, ngunit nakakabighani. Ang kanyang mga mata ay hindi tulad ng ordinaryong tao. Hindi ko mawari kung anong kulay nun. Kasi nagbabago-bago ito sa bawat paggalaw niya. Minsan bugaw na tila langit. Minsan, berdeng parang dahon sa tag-araw. Minsan naman, kulay gintong tulad ng araw sa dapit hapon. Ang kanyang buhok naman, mahaba, mahangin, tila gawa sa ulap at alon na nagsasayaw sa himpapawid. Nakatitig lang ako sa kanya, para bang hinihigop ako ng presensya niya. Gusto kong lumayo, pero parang may pumipigil sa akin. Hanggang nakita ko ang ngiti na sumilay sa kanyang mukha. Doon ako kinilabutan. Gising ka na. Aniya, ang tinig niya ay tila musika. Hindi isang kanta na maririnig ng tenga, kundi isang himig na pumapasok sa kaluluwa. Matagal kitang hinintay. Ang huling mga salitang yon, naalala ko. Yun yung huling tinig na narinig ko bago ako nawalan ng malay. Napakapit ako sa lupa. Pilit na inuunawang mabuti ang nangyayari. Sino ka? At nasan ako? Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi mo kailangang matakot. Sabi niya habang lumuhod sa harapan ko. Ako si... Pero hindi ko narinig ang pangalan niya. Para bang hindi kaya ng tenga kong tanggapin ang tunog ng kanyang pangalan. Parang dugong-dong ng kulog na hindi kayang bigkasin ng tao. Napapikit ako sa gulat. Naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking pisngi. Malamig ito, pero hindi sa paraang nakakatakot. Para itong tubig sa ilog na bumabalot sa init ng katawan ko. Pinapakalma ako kahit hindi ko ginusto. Gusto ko nang umuwi. Mahina kong bulong. Ngumiti siya. Hindi mo na kailangang bumalik. Napakurap ako. Ano ang ibig niyang sabihin? Pinilit kong umatras. Pero hindi ko nagawa. Para bang may hindi nakikitang tanikala na pumipigil sa akin. Pakiramdam ko, isa akong ibon na inilagay sa hawla. Isang hawlang hindi ko nakikita, pero nararamdaman ko sa bawat hibla ng aking pagkatao. Paano ako nakarating dito? Tanong ko. Hinaplos niya ang buhok ko. Dahan-dahan. Na parang isang maharlikang kumikilala sa kanyang reyna. Dinala kita. Sapagkat ikaw ay akin. Parang biglang tumigil ang mundo ko. Ang hininga ko ay natigil sa pagitan ng pagkabigla at takot. Akin? Hindi ko na namalayan ang sumunod na nangyari. Isang halik sa aking noo. Isang mahikang bumalot sa akin. Isang gabi ng kadiliman at pananaginip. At nang muli akong dumilat, nakabalik na ako sa ilog. Nakahandusay sa maputik na pampang. Nanginginig. Hubad ang kaluluwa sa isang bagay na hindi ko maunawaan. Pero ang katawan ko, hindi ko kailangan tanungin kung ano ang nangyari. Alam ko na. At sa puso ko, isang bagay ang nag-ugat. Hindi lang takot, hindi lang puot. Ngunit isang binhi ng hindi maipaliwanag na pangungulila. Sa isang lalaking hindi ko alam kung tao o engkanto. Hindi ko alam kung gaano ko katagal na wala. Ang alam ko lang, ang huling alaala ko ay ang lalaking hindi ko mawari kung tao o nilalang. Ang kanyang malamig ngunit mapangakit na tinig, ang mahikang bumalot sa akin, at ang hindi maipaliwanag na pangyayaring nagdulot ng kirot sa aking katawan. Dahan-dahan akong bumangon. Nanginginig pa rin. Habang ang puso ko, pumipintig sa pagitan ng takot at pagkalito. Sinubukan kong idilat ng maayos ang aking mga mata.
pero nananatiling malabo ang aking paningin. Tahimik ang ilog na para bang walang nangyari. Ang mga dahon ay bumubulong sa hangin. Ang tubig ay marahang dumadaloy. Walang bakas ng kagilagilalas ng mundong pinagdalhan sa akin. Pero alam kong hindi yun isang panaginip. Sinubukan kong igalaw ang aking mga binti. Ngunit agad akong napapitlag nang maramdaman ang hapdi sa pagitan ng aking hita. Napasinghap ako. Halos mawala ng hininga sa biglaang kirot. Pinikit ko ang aking mga mata at agad na dumaan sa aking isipan ng gabing iyon. Ang kanyang mga mata, ang kanyang haplos, ang kanyang tinig na paulit-ulit na bumubulong sa akin. Ikaw ay akin. Napakapit ako sa aking dibdib. Sinusubukang alisin ang bigat na bumabara sa aking lalamunan. Hindi ito totoo. Hindi ito dapat nangyari. Isa akong biktima. Isang walang laban na babae na kinuha ng isang nilalang na hindi ko man lang alam kung paano ipapaliwanag. Pero, bakit? Bakit parang may parte sa akin na hindi ko maunawaan? Bakit sa kabila ng takot at sakit, may bumubukal na hindi dapat nandyan? Pinilit kong itulak palayo ang mga katanungang iyon. Pinilit kong ituon ang isipan ko sa pagbabalik, sa pag-uwi sa bahay, sa pagpapatuloy ng buhay na iniwan ko bago ang gabing iyon. Nilakad ko ang pamilyar na daan pa uwi. Mabigat ang bawat hakbang. Ang liwanag ng buwan, unti-unting napalitan ng unang sikat ng araw. Ngunit sa kabila ng liwanag, pakiramdam ko, may anino pa rin nakasunod sa akin. Tandang-tanda ko pa nang marating ko ang bahay namin noon. Halos mapaluhod ako sa harap ng pintuan. Agad akong sinalubong ng aking ina. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Aba, saan ka galing? Nanginginig niyang tanong sabay lapit upang hawakan ang aking mga kamay. Buong magdamag ka naming hinanap. Sabi ng ilan, baka raw nadampot ka na. Natigilan siya. Hindi itinuloy ang sasabihin. Alam ko na ang gusto niyang sabihin. Engkanto. Ako na ang nagpatuloy. Nakita kong nagdilim ang kanyang mukha. Ina, wala pong kahit anong engkanto. Mabilis kong dagdag. Kahit ako mismo ay hindi naniniwala sa sinabi ko. Naligaw lang po ako. Nakatulog sa gubat. Alam kong hindi siya kumbinsido. Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Inalalayan niya akong pumasok at sa loob ng bahay ay naramdaman ko ang init na pamilyar na mundo. Ngunit kahit gaano kainit ang yakap ng aking ina, kahit gaano kasarap ang pakiramdam ng pagiging ligtas sa loob ng aming tahanan, alam ko pong may nagbago na sa akin. Sa loob ng maraming araw, pinilit kong isiksik ang sarili ko sa normal na buhay. Bumalik ako sa mga gawain sa bahay. Bumalik sa pang-araw-araw na takbo ng buhay sa baryo. Pero hindi ko maalis ang pakiramdam na may nakamasid sa akin. Sa gabi, may naririnig akong bulong sa hangin. Minsan pa nga, nagigising ako na tila may lumampi sa aking balat. Isang haplos na malamig ngunit pamilyar. Hanggang isang gabi, habang nakahiga sa banig, muling umihip ang malamig na hangin sa loob ng bahay. Naramdaman ko to sa aking batok. Isang pakiramdam na hindi bago sa akin. At nang idilat ko ang aking mga mata, nakita ko siya. Nakatayo sa dilim, sa labas ng aming bintana. Nakatingin sa akin. At nang ngumiti siya, isang kakaibang init ang bumalot sa aking katawan. Isang init na hindi ko maipaliwanag. Isang init na hindi ko dapat maramdaman. Para akong itinulak pabalik sa bangin. At sa kabila ng takot, hindi ko napigilan ang sarili ko. Ma'am Rain, hinahanap ko siya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang mas dapat kong katakutan. Ang presensya niya ba sa labas ng bintana namin o ang sarili kong damdamin nang makita ko siyang muli.
Nanatili akong nakahiga. Pero ramdam ko yung tibok ng puso ko. Napakabilis. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Ang mga anino ng gabi ay gumagapang sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang hindi ko kailanman makakalimutan, ay kumikinang sa dilim. Tumatagos sa akin. Tinutunaw ang natitira kong katinuan. Sa halip na sumigaw o tumakbo, hindi ko nagawa ang inaasahan kong gawin. Sa halip, hinayaan kong matagal siyang titigan. Hinayaan kong lunurin ako ng presensya niyang parang isang bangungod at panaginip na hindi ko kayang labanan. Wala siyang sinabi. Ngunit ramdam kong tinatawag niya ako. Gusto kong labanan yon. Gusto kong ipikit muli ang aking mga mata at kumbinsihin ang sarili ko na isa lang tong panaginip. Na isang ilusyon lang ang kanyang presensya. Pero hindi kasi yun panaginip. Naramdaman kong gumalaw ang katawan ko bago pa ako makapag-isip. Dahan-dahan, tumayo ako mula sa banig. Tahimik ang buong paligid. Marahang humuhuni ang mga kuliglig. At ang malamig na hangin ng 10 oras na gabi, dumadampi sa aking balat. Wala akong iniwang ingay. Tulad ng isang hipnotismo. Marahan kong binuksan ang pintuan ng aming bahay. Ang sahig ng kawayan ay lumangit-ngit ng bahagya. Ngunit hindi ako huminto. Alam kong mali ito. Alam kong dapat akong bumalik sa aking higaan at ipagpatuloy ang pagtanggi sa nangyari. Ngunit mas malakas ang aninong bumabalot sa akin. Mas matindi ang puwersang nagtutulak sa akin na sundan siya. Lumabas ako sa bahay. Walang suot kundi ang manipis kong pantulog. Habang ang paa ko ay walang sapin sa malamig na lupa. At nang tuluyan akong nakalabas, isang mainit na kamay ang marahan at banayad na humawak sa pisngi ko. Napasinghap ako. Dahil sa kilabot na naglakbay mula sa balat ko hanggang sa kaibutaran ng aking puso. Narito ka. Mahinang sabi niya. Tila ba natutuwa na sinunod ko ang hindi naman niya binanggit na utos. Hindi ako nakasagot. Pero gusto kong magtanong. Kung sino siya, kung bakit niya ako kinuha noon, kung ano ang ginawa niya sa akin. Ngunit wala sa aking bibig ang mga salitang yon. Ang tanging nasabi ko lang noon ay, bakit mo ako tinatawag? Ngumiti siya, isang ngiti na hindi ko mabasa kung masama o mabuti. Dahil hindi mo ako kayang iwasan. Sagot niya, malambing ngunit may bahid ng katotohanan na tumagos sa aking laman. Tulad ng hindi kita kayang bitawan. Napalunok ako. Hindi totoo yan. Ngunit kahit ako mismo, hindi naniwala sa mga salitang binigkas ko. Natawa siyang bahagya. Isang tunog na tila musika sa aking pandinig. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. At doon, muli kong nasilayan ang mga matang yon. Mga matang tila humihigop sa akin. Bumabalot sa akin ng isang pakiramdam na hindi ko maintindihan. Sabihin mo sa akin. Aniya, halos pabulong. Nais mo ba akong makita muli? Napatigil ako. Dapat hindi. Dapat, gusto kong takasan siya. Kalimutan ang lahat. Pero sa halip, isang hindi inaasahang sagot ang lumabas sa bibig ko. Oo. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako kailanman magiging malaya sa kanya. Kinuha niya yung kamay ko. Marahang hinawakan na parabang ako ay isang maharlika. Isang hiyas na kailanman ay hindi niya hayaang mawala. At doon, hinila niya ako papunta sa kadiliman. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Naglakad ako patungo sa kanya. Patungo sa isang mundo na hindi ko kayang ipaliwanag. At sa pagkakataong yon, hindi na ako lumaban. Hindi ko na alam kung paano ako napunta sa gitna ng kagubatan. Basta na lang akong nagising sa realidad na naroon na ako. Nakalubog ang mga paa sa malamig at basang lupa.
Nakabalot sa kadiliman ng mga punong tila mas mataas, mas makapal, at mas buhay kaysa sa dati kong nakikita. Ang hangin doon ay ibang-iba. May halimuyak itong hindi mo mahahanap sa mundong alam ko. Pabango ng mga bulaklak na hindi ko kilala. Halimuyak ng ulan na hindi pa bumabagsak. Hawak niya pa rin ang kamay ko. Mainit ito. Tila may sariling pintig na tumutugma sa pintig ng aking puso. Hindi niya ako hinila. Ngunit hindi ko rin binitawan ang kanyang kamay. Naglakad kami sa loob ng kagubatan. Tahimik, ngunit may hindi maipaliwanag na pag-unawa sa pagitan naming dalawa. Dinala mo na naman ako rito. Mahina akong sabi. Hindi ko alam kung tanong ba yon o reklamo. Narinig ko ang kanyang mahihinang hakbang sa likod ko. Ang malalim na paghinga na parang aliw na aliw sa presensya ko. Ikaw ang pumunta sa akin. Alam mong hindi mo ako matatakasan. Napatigil ako. Alam ko kasing totoo ang sinabi niya. Noong una, pinilit kong kalimutan siya. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na isa akong biktima. Na walang saysay ang pag-iisip sa kanya. Pero sa tuwing pipikit ako sa gabi, nakikita ko ang kanyang mga mata. Nararamdaman ko ang kanyang mga kamay sa aking balat. Sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin, parang naroon siya. Tinatawag ako. At hindi ko maitatanggi ang katotohanan. Isang bahagi sa akin ang nais siyang makita muli. Dahil ma'am, kahit natatakot akong aminin, may kung anong bumalot sa puso ko nung una niyang sabihin na ako ay kanya. Napatingin ako sa kanya. Ano ka ba talaga? Tanong ko noong hindi ko na kayang pigilan ang sarili kong curiosity. Ngumiti siya, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Ako ay isang anino ng mundong hindi mo kilala. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan yung sagot niya. May bahagi sa akin na nagsasabing hindi na mahalaga kung ano siya. Kinuha niya yung kamay ko at dinala sa isang bahagi ng kagubatan na tila wala sa mundong alam ko. Sa gitna ng malalaking puno, isang hardin ang bumungad sa akin. Matingkad ang mga kulay. Kumikislap sa ilalim ng isang hindi ko mahanap na liwanag. Ang mga bulaklak, hindi tulad ng alinmang nakita ko sa aming baryo. May mga hugis bituin. May mga naglalagablab na parang apoy. May mga kasing lamig ng yelo ngunit hindi natutunaw. Huwag kang matakot. Aniya, dahan-dahang inilapat ang kanyang kamay sa aking pisngi. Narito ka na. Walang makakaalam kundi tayo lang. At doon ko po napagtanto na itong bagay na to ay ang magiging lihim ko. Isang bagay na hindi ko maaaring ipagtapat kanino man. Isang bagay na kailanman ay hindi maiintindihan ng mundo. Kinuha niya ang kamay ko at hinila ako papalapit sa kanya. Ang kanyang hininga ay dumampi sa aking balat. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng takot ko. Lahat ng alinlangan. Nang haplusin niya ang aking buhok at ipikit ko ang aking mga mata, tinanggap ko na ang katotohanang hindi ko kayang labanan. Simula noong gabing iyon, hindi na ako bumalik sa dati kong sarili. Sa umaga, ako ang Maria na kilala ng lahat. Tahimik, masipag, at simpleng dalaga ng aming baryo. Ginagampanan ko ang aking tungkulin sa bahay. Nagpapanggap na walang nangyari, na walang nagbago sa akin. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, isang bahagi sa akin ang nagbibilang ng oras, naghihintay sa pagdating ng dilim. Dahil sa gabi, hindi ako si Maria. Ako ang babaeng hinahanap ng engkanto sa kanyang mundo. At sa kabila ng lahat ng dapat kong maramdaman, yung takot, poot, galit, isa lang ang nangingibabaw. Pagkagusto. Opo, Ma'am Rain. Natutunan kong hanapin siya. Sa bawat gabi, naglalakad ako patungo sa ilog, patungo sa kagubatan, patungo sa mundong hindi para sa akin. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula.
Kung paanong isang bagay na dapat ay kinakatakutan ko, ay naging isang bagay na hindi ko kayang layuan. Isang gabi, tinanong ko siya, "Anong ginawa mo sa akin?" Nakaupo kami sa gitna ng hardin niya. Sa ilalim ng kalangitang hindi ko alam kung tunay ba o hindi. Ang mga bituin dito ay mas maliwanag, mas mababa, na tila ba kaya kong abutin kapag inunat ko ang aking mga kamay. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mahiwagang bulaklak. At ang kanyang mga mata, kumikinang sa ilalim ng liwanag. "Ginawa ko lang kung ano ang itinakda ng tadhana." Sagot niya. Napakunot naman ang noo ko. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga siya ng malalim at hinaplos ang pisngi ko. "Matagal na kitang hinihintay." Doon ko naalala ang kanyang unang sinabi sa akin nung una kaming nagkita. Matagal na kitang hinihintay. Pero bakit ako? Tanong ko. At tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay tila bumabasa sa kaluluwa ko. "Dahil ikaw ang itinakda para sa akin." Napalunok ako. "Ha? Paano mo naman nalaman?" Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mukha. "Dahil matagal na kitang napapanaginipan." Nanatili akong tahimik. May tanong na bumabagabag sa isipan ko. Nananaginip pa ang mga engkanto? Hindi na lang ako nagsalita. Alam ko kasi na may mas malalim pang dahilan kung bakit niya ako kinuha. Pero hinayaan ko na lang ang sarili ko na hindi hanapin ang sagot. Dahil sa bawat haplos niya, sa bawat halik na dumadampi sa aking balat, sa bawat gabi na pinapalipas ko sa kanyang mundo, ang lahat ng tanong na yon, nawawala. Naging lihim namin ang bawat gabi. Ngunit hindi habang buhay ay kayang itago ang isang bagay na hindi kayang itanggi ng puso. Dumating ang araw na nadama kong may nagbago sa akin. Nagsimula ako sa mga maliliit na pagbabago. Mabilis akong mapagod, nagiging matamlay, at may kung anong bumibigat sa aking katawan. Hanggang sa isang araw, isang damdaming hindi ko pa naramdaman noon ang bumalot sa akin. Isang pangungulila. Isang pakiramdam ng kawalan na hindi ko kayang ipaliwanag. Sa gabing yon, muli kong hinanap ang engkanto. Ngunit sa unang pagkakataon, wala siya. Hindi niya ako sinundo. Hindi niya ako tinawag. At doon ko naramdaman ang takot na matagal kong itinanggi. Paano kung isang araw, hindi na siya bumalik? Naisip ko ang posibilidad at napuno ng sakit ang puso ko. Dahil sa kabila ng lahat, hindi ko na maipagkaila ang katotohanan. Mahal ko siya. Mahal ko ang nilalang na minsan kumuha sa akin. Mahal ko ang engkantong dapat ay kinatatakutan ko. Mahal ko ang isang pag-ibig na kailanman ay hindi matatanggap ng mundo. At iyon po ang lihim na kailanman ay hindi ko maaaring ipagtapat kanino man. Dahil sa paningin ng lahat, isa akong biktima. Pero sa puso ko, isa akong alipin ng kanyang pag-ibig. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Welcome po sa mga bago kong subscribers. Kamusta po kayo? At syempre, hello din po sa mga subscribers ko na noon pa. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po!